Nakasalang na po pala sa stove yung sinaing natin na malagkit para sa gagawin nating kalamay. At habang nakasaing po yan, habang naghihintay po tayo na maluto yung malagkit natin, ayan, bumili po pala tayo ng almusal natin na tamaalis po. Sa Kapampangan po, tamaalis yung tawag namin dito eh. Tapos nagsangka po lang po si asawa ng mainit na kape dyan. At saka nakabili din po pala din tayo ng suman asin. After po nating mag-almusal, si asawa po sa kabilang kalan ay naggugogo na po ng kalame. Habang tayo naman po dito ay naghihiwa, naghuhugas, at nagbabalat na tayo na gagamitin nating gulay para sa kapartner po ng kalamay na ano po to eh, lumpiang sariwa. Mabenta po talaga yung lumpiang sariwa natin, praise all to God po. Lalo na po ngayon at homemade wrapper na po yung ginagamit natin. Nasa kulang-kulang po 2 oras yung pagbabalat at paghihiwa natin ng gulay dahil madami po itong gagawin natin or lulutuin nating panglumpiang sariwa. Bale, naggisa na din po pala ako ng bawang at sibuyas pagkatapos nating mahiwa yung mga gulay natin. At naglalagay din po pala ako ng giniling na baboy dyan sa ating lumpiang sariwa. Yan po yung pinakasahog niya. Siyempre, una po natin yung matagal palambutin gaya po ng carrots at saka sayote. Tapos sunod-sunod na po yan sa matagal palambutin. Tapos sunod-sunod na po yan sa repolyo, tapos naglalagay din po pala tayo dyan ng red at green bell pepper. Tapos pag medyo half cook na po na konti yung mga gulay natin, dun pa lang po natin ilalagay yung ating beans po. Bale, Baguio beans po pala yan. Try nyo pong lagyan ng Baguio beans nyo yung ano nyo, nakakabango po sa lumpiang sariwa. At pinakahuling nilalagay po pala natin ay yung singkamas po. Naglalagay tayo ng singkamas sa ating lumpiang sariwa. Nagpapamoist at saka extra crunch din po kasi yung singkamas sa ating lumpiang sariwa. Kaya hindi ko po yan ini-skip pag naglulumpia po tayo ng sariwa. At ayan po no, mga after 3 minutes pagkalagay po ng ating singkamas or 3 to 5 minutes kasi heavy duty po yung ginagamit natin. Medyo mas mabilis po yung maluto. Yan, mga 3 minutes po siguro pagkalagay po ng ating singkamas ay luto na po yung ating lumpiang sariwa na gulay na ipapalaman. At ipapatiktik po natin yan sa strainer para mamayang ibabalat po natin ay hindi po yan sumasabaw. Kaya no din po pala ang bahalang magsangkap dyan. Bali, nilagyan ko lang po yan ng asin at saka kaunting paminta at saka isang pakete po ng Betchin or Magic. At ito naman po pala yung ating lumpiang sariwa sauce. Ito po talaga yung nagpapasarap sa ating lumpiang sariwa. Bale, sa 2 pitsil po ng tubig, 2 cups po ng harina, 2 cups din po ng cornstarch. Tapos maglalagay din po tayo ng kalahating kilo ng brown sugar. Maglagay po kayo ng paminta, toyo, madaming bawang. Mas madaming bawang po at mas masarap. At bago po natin yan paapuyin yung kalan natin, dapat very well mixed na po yung ating flour para hindi po siya magbuo-buo. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na homemade wrapper na po yung ginagamit natin sa ating lumpiang sariwa. Kasi po natatagalan ako dun sa mga non-stick pan pag ginagawa po itong mga lumpia wrapper. Tsaka nakakapagod po silang gawin. At maraming salamat po sa Diyos, mga kasawlo, no. Minsan nag-i-scroll lang po ako sa sa Orange app. Tas nakita ko to yung panggawa ng homemade lumpiang sariwa wrapper natin. Oo, yun, sabi ko, hindi naman pala ganun kamahal. Nasa 600 pesos lang po ata ito nabili natin. Kesa dun sa stick pan, tapos non-stick pan, tapos gagamit pa po kayo ng gas. Eto, dekuryente lang po siya. Tapos ayan, habang ginagawa nyo po siya, nakaupo lang kayo. At very time consuming pa po. At ayan na po pala yung mga pa-order natin.